Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. And you're so helpless, you don't know what to do. I'll be on your side to comfort you. My love will see you through and bring. Sa awa ng Diyos, mga kapatid, ito po ang napili tayong pamagat sa linggong ito, the 24th Sunday in Ordinary Time, sa awa ng Diyos. Again, bakit ko ba ito napili na maging pamagat natin sa linggong ito? Sa awa ng Diyos. Dahil dito sa aking pag-mission appeal dito sa US at dyan sa Pilipinas, palagi natin napapakinggan ito. Hindi lang dyan, hindi lang dito, na pag-integrate natin yung ating mga kapatid na mga Pilipino, palagi lang sinasabi, sa awa ng Diyos, kapatid, kumusta na ang buhay mo? Kumusta ka na ngayon dito? Kumusta na ang anak buhay mo? Kumusta na ang pamilya mo? Sabihin nila, sa awa ng Diyos. Again, napakagandang pakinggan yung mga kasagutan na sabihin na kahit sa mga dinadaanan sa buhay, kahit sa mga hamon sa buhay, o mga alon o bagyo sa buhay, sinasabi natin, sa awa ng Diyos, na parabagang hindi ko kaya na marating itong buhay kong ito. Hindi ko kayang malampasan kung ano mang mga dinadaanan sa buhay kung hindi dahil sa awa ng Diyos. At alam din po ninyo, sa awa din po ng Diyos, ito ngayon ang ating pagnininilayan, sa awa din po ng Diyos. Alam ko na ito din po ang pinagsasamahan natin sa Music of the Gospel Sunday Reflection. At bago ang lahat, walang sawang pasalamat, walang sawang pagpupuri sa inyo, mabuhay dahil sa walang sawa din po ninyong paging bahagi at nagbabahagi at nagkukomento sa Music of the Gospel Sunday Reflection. Sa aking paglalakbay, papuntang mga simbahan ng Archdiocese of Philadelphia, nandoon yung aking paglalakbay, napakatahimik. Ito yung pagkakataon ko rin po na magkapagnilay-nilayan ang buhay, pagnilay-nilayan sa aking paglalakbay kasama ko ang Diyos. At ito din po ang panahon, mga kapatid, na napakasarap manalangin. At sa aking panalangin, kasama ko kayo. Sa aking panalangin, kabahagi kayo. At alam niyo, mga kapatid, dito ngayon sa linggong ito, ang napili nating pamagat sa Music of the Gospel song, My Love Will See You Through. Bigyan natin ng diin yan. Be strong, hold on, for my love will keep you warm through the coldest night, through the rain, through the storm. Itong kasagutan, pagsabihin natin kumusta ka na, kapatid, sa awa ng Diyos. Ngunit titingnan din po nating other side dito pag tayo nag-greetings. May mga kapatid tayo, pag sinabihan natin, kumusta ka na, kapatid? Sabihin nila, okay lang ako, okay lang ako. Ngunit again, parang sa kasagutan ngayon, dalawang bagay ang nakikita ko doon. Una, siguro okay lang talaga siya sa buhay. Siguro talagang medyo masaya siya sa buhay niya. Ngunit may mga kapatid din po tayo na pag tatanungin mo, kumusta ka na, kapatid? Pagsasabi sila, okay lang ako. Ngunit sa bandang huli, nakikita mo, napapakinggan mo, oh, ganito na pala ang buhay niya. Naging miserable na pala ang buhay niya. Pag ganung pamamaraan, ganung makasagutan, para bagang sinasabi natin, there is something there na hindi siya naging totoo sa kanyang buhay. There is something there na dinadaanan niya ang mga pagsubok sa buhay. Ngunit, naging makasarili siya. Para bagang kaya kong harapin ang mga bagay na ito, mga hamong ito, na ako lang ang mag-isa. That is something wrong, mga kapatid. Dahil again, the reality would say na kahit naman anong profession mo, anong lakas mo sa buhay, anong mayroon ka sa buhay, hindi to sapat na sabihin mo
okay lang ako. Napakagandang titingnan kung sabihin natin, sa awa ng Diyos. At dito nga sa school ng Devon Prep, from time to time, nakasalubong mo yung estudyante, nakasalubong mo yung mga teachers. How are you? Good morning. Sabihin nila, I'm good. Napakaganda din po yung pagsabihin, I'm good. Para bagang nakikita ko dito, pagsabihin ng isang tao, I am good. Para bagang napaka-holistic po yung sagot din. Na, I am good dahil first of all, God is good. First of all, itong mga biyayang natanggap po dahil sa kabutihan ng Diyos. Dahil ito sa pagmamahal ng Diyos. And binabahagi ng Diyos sa akin itong kabutihan ito. I am good. Ngunit, again, may mga kapatid din po tayo, mga estudyante, mga teachers, na pag in-greet natin, sabihin natin, how are you? Good morning. I'm okay. I'm okay. Again, there is something also. Mga kapatid, titingnan natin yung I am okay, ngunit you are not okay man talaga. Okay lang ako, ngunit hindi ka man talaga okay. At ito na yun, marilit natin sa ating ebanghelyo ngayon sa araw na ito, the 24th Sunday in Ordinary Time. Ang ating ebanghelyo ay hango sa ebanghelyo ni Saint Mark chapter 8 verses 35 to 57. Tinatanong niya ang kanyang mga alagad. Sabi niya, who do people say that I am? Sino ako ayon sa mga tao? Alalahanin natin na si Jesus ay naglalakbay. Naglalakbay. Na para bagang isang mensahe din po sa atin na ang buhay isang paglalakbay. Na along the way sa ating pag-journey, there is a moment or there are moments na kinukonfront tayo sa mga realidad ng buhay. Tanungin tayo na, who is God in you? What do you see that I am? Tinatanong tayo ng Diyos, sino ako ayon sa'yo? Napakaganda po mga kapatid dahil, again, balik-balikan natin yung sinasabi kanina nung yung kasagutan na I am okay, ngunit hindi ka naman talaga okay. Alam nyo kung bakit ang mga kapatid natin ay nagtatago. Bakit ang mga kapatid natin ay di nagsasabi ng totoo sa kanilang mga naramdaman? Hindi kaya ito ang sinasabi ng awitin, my love will see you through. Tingnan natin yung other side ng awiting ito. When your dreams are fall apart. Pangalawa, sinasabi pa dito, when your friends turn their back on you. Isa pa dito ang sinasabi, when tears are in your eyes. And nais kong bibigyan din po ng pagpapalagay sa panglinya dito na sinasabi, when the roads seems too long and endless. Bakit nga ba ito ang nakita ko na mahalaga na nais muna nating titingnan? At sinasabi ko na kanina, may mga kapatid tayo dahil naranasan nila na sa kanilang paglalakbay, yung mga pangarap nila ay biglang naglaho. At dahil biglang naglaho, nagkakaroon ng kalungkutan. Dahil nagkakaroon ng kalungkutan, hindi na gustong mag-move on. Hindi gustong magpapatuloy sa kanilang paglalakbay. Gusto nila na ito na lamang ang hanggang dito na lang ako dahil nasasaktan ako sa mga pangarap ko sa buhay na biglang naglaho. At dahil dito, para bagang nag-hide tayo. Nagtatago tayo. Hindi natin ni-rebuild yung totoo nating buhay natin. Pag magtatanong ang ating mga kapatid, kumusta ka na kapatid? I'm okay. I'm okay. At yung sinasabi ba dito na when your friends turn their back on you, marami tayong mga kapatid na ganito ang kanilang naranasan din po sa buhay. Sa kanilang mga mahal sa buhay, hindi nila asahan na mawalan na pala ng buhay. Napakasakit din po sa kanila. May mga kapatid tayo na iniiwan ng mga kaibigan, matalik na kaibigan, may relasyon, mag-asawa, nagkakahiwalayan, no, hindi ini-expect yun, turn their back on you, na para bagang sa daming mga pagsubok sa buhay, napapagod ka na sa buhay, na hindi mo naranasan o hindi mo na napapansin na yung mga luha mo ay tumutulo na pala.
Again, may mga kapatid din po tayo na para bagang sa paglalakbay na nagko-complain, ang layo naman ang pupuntahan ko. Nakakapagod naman ang pupuntahan ko. Hanggang saan ba ito? Para bagang walang katapusan itong aking paglalakbay. At sa pamagitan ito, nag-give up. Mga pangarap ay biglang naglaho. Tinatalikuran ng kanilang mga mahal sa buhay. Sa bigat ng dinadaanan, tumutulo na lang yung mga luha. Na parabagang sa paglalakbay din po, ang sobrang layo, walang katapusang paglalakbay, walang katapusang paghihirap. Pag minsan may mga kapatid tayo dahil ito ang kanilang naranasan, tinataguan, hinahide nila ang kanilang mga sarili nila. Dahil hinahide nila ang mga sarili nila, nagkumupladge na lang, nagtatago na lang. Pag sabihin mo na, kumusta ka na kapatid? Okay lang ako. Okay lang ako. Na pag sabihin natin, okay lang ako, nagtatago ka na sa sarili mo, you do not really don't know yourself. Para bagang hindi mo na-recognize yung vulnerability ng bawat isa. Hindi natin recognize na sa buhay natin is part and parcel of our life ang weaknesses natin, ang kahinaan natin. Ngunit huwag nating kalimutan, nandyan man yung vulnerability natin, nandyan yung kahinaan natin, ngunit hindi ibig sabihin na hindi ko kayang harapin, hindi ko kayang mag-move on, hindi ko kayang magpapatuloy sa paglalakbay. Hindi po mga kapatid, we have to remember always yung sinasabing, I'm good. I'm good dahil holistically, nandyan ang goodness ng Diyos. Sinasabi natin, sa awa ng Diyos dahil nandyan ang awa ng Diyos. Kahit naman ako na naman dyan sa pagsubok sa buhay, ngunit nakikita ko ang Diyos. Patuloy at walang sawang gumagabay sa akin. Mga kapatid, iugnay natin ito ngayon sa ating Ibanghilyo kaya. Sa Ibanghilyo natin, sa kanilang paglalakbay ni Jesus kasama ang kanyang mga alagad, again, tumitigil at nagtatanong si Jesus sa kanila, sino ako ayon sa mga tao? Who do people say that I am? Yung sagot ng mga alagad ni Jesus na ikaw ay isang propita o isa ka sa mga propita, para bagang nililimit nila ang kanilang kaalaman. Yung kasagutan na yon na tinatanong ni Jesus, who do people say that I am? Na ito yung napapakinggan ng mga alagad ni Jesus. Ngunit napapakinggan man nila itong mga pananalitang ito na si Jesus ay isang propita lamang. Alam ko po na nandyan din po sa puso ng mga alagad ito. Sa kanilang paglalakbay kasama nila si Jesus, nandoon din po yung doubt nila. Para bagang nagiging projection nila yung mga sagutan ng mga tao. Na para bagang sa kanilang paglalakbay pagsama nila ni Jesus, ganito din po ang kanilang naramdaman, ganito din po ang pagtingin nila. Na para bagang doon sa pagsunod nila walang kasiguraduhan. Sa pagsunod nila na ito lang tingin nila kay Jesus. Di ba mga kapatid, kung again, pag dinadaanan natin yung mga pagsubok sa buhay, may mga kapatid nga tayo na dahil sa sobrang bigat, nagdidilim yung kanilang buhay sa mga hamon na dinadala nila, sa mga hamon na yung mga hinarap nila, nagdidilim din po ang mga paningin nila. Dahil pag nagdidilim ang mga paningin nila, parang bagang hindi mo makikita ang Diyos sa buhay. Hindi mo makikita na nandyan ang kasama mo ang Diyos. Para bagang dinideny natin ang existence ng Diyos sa buhay natin. Now, here comes Peter. Now, kinukonfront ni Jesus itong mga alagad. Kung yan man ang kasagutan ng mga tao, yan man ang kasagutan ni kayo ngayon, sino ako ayon sa inyo? Tumayo si Pedro. Tumayo si Pedro at sabi ni Pedro, ikaw ang anak ng Diyos. Kaiba ito sa mga sagot ng ibang mga alagad. Jesus nagsabi na ikaw, ayon sa mga tao, ikaw isang propita lamang. Nandoon ang kasagutan ni Pedro. Kung titingnan natin, yung Gospel ni San Mateo, sinasabi ni Jesus sa katagutan ni Pedro, Pedro, no man has revealed this to you except my heavenly Father. Na sinasabi dito na nandoon ang intervention ng Diyos. Nandoon ang biyaya ng Diyos na hindi mo ito malalaman, Pedro, kung wala ang Diyos. Ibig sabihin na sa kasugutan ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos,
Para bagang sinasabi ni Pedro doon na, yes, nalalaman ko ito dahil ito ay pinagkaloob ng Diyos. Nalalaman ko dahil nakikita ko ang Diyos sa iyo, Jesus. At dito, makikita natin na nandoon yung awa ng Diyos. Nandoon yung awa ng Diyos. Sa sinasabi dito, parang para bagang sa aking pagnilay-nilay, sa kasagutan ni Pedro, nandyan ang awa ng Diyos. Nasa inyong paglalakbay, huwag kayong mag-give up. Hindi ibig sabihin na sa mga hinarap ninyo wala ang Diyos. Nandyan ang Diyos sa awa ng Diyos. At pinapadama ito sa kasagutan ni Pedro. Ngunit sa awa ng Diyos, kailangan nating bumangon. Sa awa ng Diyos, kailangan nating ipapakita natin yan. Nandyan nga ang awa ng Diyos. Dito ngayon, nagkakaroon ng failure si Pedro. Dahil sa awa ng Diyos, ayaw niyang i-claim na nandyan ang Diyos sa kanya. Totoo nga ang awa ng Diyos. Anong sabi ni Jesus? Nung pinapaliwanag ni Jesus na ang anak ng tao ay magbata ng hirap at siya ay papatayin at sa 3 araw, mabubuhay uli. Hindi ito maintindihan ni Pedro. Hindi ito mangyayari sa iyo, Jesus, na ikaw maghirap. Parang sa kasagutan din po ni Pedro, ayaw din po namin maghirap, Jesus. Sumunod nga kami sa iyo. Dahil sinasabi ni Jesus sa kasagutan niya, lumayaw ka sa akin, Satanas. Dahil ang pag-iisip mo, ito ay makamundong pag-iisip. Hindi ito pag-iisip ng Diyos. Hindi ito kalooban ng Diyos, Pedro. Mga kapatid, di ba? Pagsabihin nating awa ng Diyos, pag kiniklaim ni Pedro na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, so, naniniwala ka, nandyan ang Diyos. Ngunit itong paniwalang ito ay ipapatuloy, ipapakita mo, patutunayan mo. Ganun din po sa atin, mga kapatid. At sinasabi nga ng awitin, I'll be on your side to comfort you. My love will see you through. bumangon ka, harapin mo. Huwag kang mag-surrender sa buhay mo. Ipapatuloy mo yung paglalakbay mo, kapatid. Patunayan mo dahil nandyan ang awa ng Diyos sa iyo, kapatid. Again, maraming salamat sa inyo. The Music of the Gospel Sunday Reflection, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. When tears are in your eyes and you feel like you wanna cry,